pesos yon, kinuha nila yung 9,000 pesos. Grabe. So lahat naman walang ligtas dahil yung iba na tumatakas na umuwi sa kanilang bahay, hinabol pa rin doon sa kanilang bahay. At may namatay pa na beneficiary dahil sa sama ng loob niya, inatake po, namatay dahil kinuha yung o binawi yung 4,000 pesos. Grabe. Ito kung papalit sa inyo, Gob, na yung Vice Governor, sa tingin ninyo involved dito sa ano na ito? Sila po yung involved dito. Nagkataon ba to? Sila po. Gob. Kasi isipin natin, Banat, bakit kaya ba gawin ng kanilang mga tauhan na disimpinyo, nandoon sila, doon kinukuha yung pera, pagkatapos nila magsalita, magsimula na mag-release ng pera, ang DSWD, tapos kunin nila ang pera, kunin ng mga tauhan nila ang pera na tinatanggap ng mga beneficiary. So, masabi ko na ito sila ay involved sa kaso na to. Gob, Pero mukhang ano mukhang kasalanan nyo pala talaga, kaya kayo nasuspinde dahil napaka-honest nyo. Bawal na ho kasi ngayon ang honest sa gobyerno. Kailangan scammer ka ngayon para tumagal ka. Honest pala kayo pala may kasalanan, ba't nyo kinontra itong gobyerno to? Kaya nga po Dapat kaya pala, murapat na lang kayo. ngayon ko lang naisip na galit pala ang gobyerno natin ngayon sa gumagawa ng tama. Dapat, kung alam ko lang, sumasama na sana ako. Pero Balato. hindi ko pa rin kaya Grabe po yan Hindi lang kalahati Hindi ko rin binawas. kaya yan dahil alam nyo, kinakausap nila ako nung na-expose ko na itong problema na to. Pero hindi ko sila hinarap. Nag-invite sila sa akin na kausapin ako at ang nag-invite pa sa akin ay staff ni Sap Anton Lagdamio. Pumunta siya ng Tagum para kausapin ako at after na-expose ko itong ayuda scam. Pero hindi ko hinarap. Kaya sa tingin ko, itong dahilan, bakit na sobrang galit sa akin, ito si Sap. Nagsisi po ba kayo ngayon, Gob? Sa mga nangyari sa inyo ngayon, kayo po ba ay nagsisisi? Hindi naman po ako nagsisisi dahil nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor, ay tumayo po tayo para sa mga biktima at sa mga naging biktima ng ayuda scam dito sa probinsya. At ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa naimbestigahan. Kasama yung kanyang mga tauhan, yung talagang right hand niya, yun ang kumukuha sa mga pera. Abay, mahusay. Dapat siguro ma-explain nyo yan din sa rally. Magsasalita po ba kayo? Yes po. Mag-speech kayo? I-expose ko talaga ito at sa totoo po, yung budget na scam, yung budget ay galing po sa Tingog Party List. Oo, yun na. Diyos mio. Ayun na nga ba, sinasabi ko. Sino utak niyan? Sino utak yan? Lagi kong gustong tanongin yung utak niyan My goodness. Kaya nga, dapat ito, tanungin natin sinong utak dito kasi lahat ng dinidistribute dito na pera ay galing sa Tingog Party List. Ang laki pa ng mukha nila, parang higanti pa yung... Grabe. Malaki pa kayo posta. Dapat mas nilakihan nyo yun sa inyo, Gob. Kung palakihan ng mukha pala ang laban, mananalo tayo riyan. Tingog, no? Tingog. Yung mukha nila, Tingog Party List, nakalagay doon sa tarpaulin, parang isang wall ng building. Oy. Yung kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon, Yeda Romualdez, tapos Congressman Yeda, Speaker pati na Romualdez. Nako, malaki nga. Lagi na lang involved yung Nandun din ang mukha ni Presidente at yung mga local officials dito na tandem nila. Yung mga kanilang mga
political elected dito sa Davao del Norte. Gob, may nagtatanong po, kamusta naman po yung relationship nyo sa board member na nagkaso sa inyo?